Ang mga nagpoprotesta sa buong bansa ay nagpapakita sa mga Tesla dealership at showroom na hindi nasisiyahan sa Elon Musk at sa mga pagbawas ng gobyerno na ginawa sa pamamagitan ng Department of Government Efficiency. Ang Tesla ay dating hindi mapigilang higante ng mundo ng mga dekuryenteng sasakyan, ngunit ngayon ay wala na itong control. Ang mga benta ay bumababa, ang stock ay nasa freefall, at ang kumpanya ay nahaharap sa isang napakalaking backlash hindi katulad ng anumang nakita natin. Ang pinakamasamang bahagi, ito ay hindi lamang malas. Ito ay isang crisis na nakita ni Elon Musk na darating ngunit hindi makatakas. Sa mga tension sa politika, matinding competition, at mga pandaigdigang protesta na nagtatarget sa Musk at sa kanyang kumpanya, ang hinaharap ni Tesla ay hindi kailanman naging mas hindi sigurado. Kaya bakit ang mga customer ay lumalaban sa Tesla? Paano hinihigpitan ng gobyerno ang hawak nito? At higit sa lahat, ito ba ang simula ng katapusan para sa Tesla? Manatili ka sa akin dahil ang susunod na mangyayari ay magugulat sa iyo. Tesla's stock meltdown ang simula ng wakas. Mula nang bumalik si Trump sa opisina, ang stock ng Tesla ay bumagsak ng halos 50%. Ang mga mamumuhunan na dating mahigpit na tapat sa Musk ay nagsisimula ng magpanic. Ang ilan ay ganap na bumunot habang ang iba ay pinuputol ang kanilang mga pagkalugi bago lumala ang mga bagay. Ito ay hindi lamang tungkol sa isang magaspang na quarter sa pananalapi, ito ay isang senyales na ang tiwala ng Wall Street sa Tesla ay kumukupas. Ang isa sa mga pinakamalaking dahilan para sa meltdown ay ang pag-urong ng market cap ng Tesla. Sa tuktok nito, ang Tesla ay nagkakahalaga ng higit sa ilan sa mga pinakamalaking automaker sa mundo na pinagsama. Ngunit ang pangingibabaw na yon ay itinayo sa mga inaasahan, hindi sa katotohanan. Ngayon ang mga inaasahan ay gumuho. Hindi na nakikita ng mga mamumuhunan si Tesla bilang hindi mapag-aalinlanganang pinuno ng industriya ng electric vehicle. Sa halip, nakikita nila ang isang kumpanya na nawawalan ng mahigpit na pagkakahawak, isa na nahihirapang mapanatili ang kalamangan nito sa isang lalong mapagkumpetensyang merkado. Ngunit ang pagbagsak ng stock ay dulo lamang ng malaking bato ng yelo. Ang mga benta ng Tesla ay sumasabog sa buong mundo dahil ang isang kumpanya ay maaring makaligtas sa masamang presyo ng stock. Ang hindi nito mabubuhay ay ang pagkawala ng mga customer. Ang mga benta ni Tesla ay nasa freefall. Narito kung bakit. Ang mga problema sa pananalapi ng kumpanya ay hindi lamang isang issue sa stock market. Nag-ugat sila sa isang mas malaking problema. Nawawalan ng mga customer si Tesla. Ang China ay dating pinakapinakinabangang merkado ng Tesla. Ngunit ang pangingibabaw na iyon ay dumudulas. Bumaba ang mga benta habang ang mga Chinese na automaker tulad ng BYD at NIO ay nangunguna sa production ng electric vehicle. Ang gobyerno ng China, na dating tinanggap ang Tesla ng bukas ang mga armas, ay inuuna na ngayon ang mga homegrown na kumpanya nito. Samantala, ang mga benta sa Europa ay nasa freefall din. Ang mga mamimili na dating nakita ang Tesla bilang ang pinakamahusay na pagpipilian para sa mga dekuryenteng sasakyan ay mayroon na ngayong maraming alternatibo. Ang mga kumpanyang tulad ng Volkswagen, Hyundai, at Mercedes-Benz ay gumagawa ng mga dekuryenteng sasakyan na kalaban ng Tesla sa parehong kalidad at presyo, na ginagawang mas mahirap para sa Tesla na tumayo. At sa Estados Unidos, ang kwento ay hindi gaanong naiiba. Sa pagtaas ng mga rate ng interest at pagurong ng mga federal na insentibo, maraming mamimili ang nag-aalangan na bumili ng Tesla. Ang pagbawas sa presyo ng kumpanya, na minsan ay isang makapangyarihang tool upang palakasin ang demand, ay hindi na sapat. Sa halip, nililikha nila ang pangunawa na ang Tesla ay struggling upang mapanatili ang halaga. Higit pang nakakapinsala sa tatak nito, ang customer exodus ay nangyayari para sa isang pangunahing dahilan. Ang tao ngayon ay may mas mahusay na mga pagpipilian. Isang dekada na ang nakalilipas, ang Tesla ay ang tanging kumpanya na gumagawa ng mga di-kalidad na dekuryenteng sasakyan. Iba na ang tanawin. Ang mga automaker tulad ng Ford, Hyundai, at General Motors ay sumulong, nag-aalok ng mga dekuryenteng sasakyan na tumutugma sa mga tampok ng Tesla habang iniiwasan ang lumalaking kontrobersya nito. At hindi lang mga customer ang umaalis. Ang mga dating tapat na mamumuhunan ng Tesla ay tumatalon din. Dahil kapag kahit na ang pinakamalaking taga-suporta ng Tesla ay nagsimulang mag-cash out, alam mong may malubhang mali. Bakit ang pinakamalaking mamumuhunan ng Tesla ay nagtatapon ng mga pagbabahagi? Kapag ibinenta ng mga tagaloob ang kanilang stock, ito ay isang senyales ng babala. Ngunit ang mga executive ng Tesla ay hindi lamang nagbebenta, sila ay tumatakas. Ang kapatid ni Elon Musk, si Kimball Musk, ay nag-offload ng milyon-milyong dolyar na halaga ng Tesla stock. Sinundan ito ng punong opisyal ng pananalapi ng kumpanya. At kahit na ang mga matagal ng miyembro ng board na dating matatag na naniniwala sa hinaharap ni Tesla ay nagka-cash out habang kaya pa nila. Malinaw ang mensahe. Ang taong pinakamalapit sa Tesla ay hindi na nakikita ang kumpanya bilang isang ligtas na pamumuhunan.
Nagbebenta sila ng mga pagbabahagi sa mabilis na nagpapahiwatig ng kawalan ng tiwala sa hinaharap ng kumpanya. Kung ang mga tagaloob ay hindi naniniwala sa pangmatagalang tagumpay ni Tesla, bakit dapat may iba pa? Ang mga benta ng stock ng Tesla ay hindi nangyayari sa paghihiwalay. Ang mga pangunahing institutional na mamumuhunan, ang mga nagbuhos ng bilyon-bilyon sa kumpanya, ay umaatras din. Ang mga pondo ng hedge at mutual fund na minsang nagpahayag ng Tesla bilang isang revolusyonaryong kumpanya ay tahimik na binabawasan ang kanilang pagkakalantad. Ang pananabik na minsang nakapaligid sa Tesla ay kumukupas, napalitan ng lumalaking alalahanin tungkol sa pangmatagalang posibilidad na mabuhay ng kumpanya. Ang mga sell-off na ito ay hindi lamang tungkol sa pagganap sa pananalapi. Sinasalamin nila ang mas malalim na mga alalahanin tungkol sa pamumuno ni Tesla, ang maling pag-uugali ni Musk, at ang kakayahan ng kumpanya na mapanatili ang pangingibabaw nito. Sa verticalism mga patakaran ng gobyerno mula sa Tesla, lumalakas ang mga kakompetensya, at ang sariling reputation ni Musk ay lalong nagiging polarizing. Mas maraming panganib ang nakikita ng mga mamumuhunan kaysa gantimpala. Ngunit kung sa tingin mo ay ang mga mamumuhunan lamang ang nag-aalala, isipin muli. Si Musk mismo ay kumikilos tulad ng isang taong nasa ilalim ng pagkubkob. Dahil ang Tesla ay hindi lamang nahaharap sa mga problema sa pananalapi. Ito ay nahaharap sa isang ganap na pampublikong pag-alsa, mga protesta, mga boycott, at kaguluhan. Ang Tesla backlash ay nagiging pandaigdigan. Mula sa mga vandalized charging station hanggang sa maramihang boycott, sinasalakay si Tesla na hindi kailanman. Ang backlash laban sa Tesla ay hindi lamang nangyayari sa Wall Street. Naglalaro ito sa mga lungsod sa buong mundo. Ang mga nagpoprotesta ay dumarating sa mga lansangan, ang mga showroom ay inokupahan, at ang mga estasyon ng supercharger ng Tesla ay sinisira. Sa mga lugar tulad ng New York at Chicago, tina-target ng mga demonstrator ang mga dealership ng Tesla, nagsasagawa ng mga sit-in at nagrarally laban sa impluensya ni Musk. Ang Cybertruck, na minsang nakita bilang susunod na malaking tagumpay ng Tesla, ay naging simbolo ng lumalaking kontrobersya ng kumpanya. Ang mga may-ari ng sasakyan ay hinaharas, ang kanilang mga track ay sinisira, at ang kanilang presensya sa mga estasyon ng pagsingil ay sinalubong ng puot. Ang pagmamay-ari ng Tesla ay dating simbolo ng katayuan. Ngayon, per summary, ito ay nagiging isang pananagutan, ngunit hindi ito basta-bastang kaguluhan. Mayroong isang buong scale na kampanya upang alisin ang Tesla. Sa likod ng mga eksena, ang mga aktivista at dating customer ay nag-ayos ng mga boycott gamit ang social media upang hikayatin ang mga tao na itapon ang kanilang mga Tesla at tumangging suportahan ang mga negosyo ng Musk. Gusto ng mga hashtag na gusto ang Alwakra boycott Tesla at ang Alwakra dump Musk ay trending. At ang ilang mga dating may-ari ng Tesla ay sinasadyang ilista ang kanilang mga sasakyan para sa pagbebenta sa mababang presyo upang bahain ang merkado at ibinaba ang halaga ng muling pagbebenta. Ang ganitong uri ng aktivismo ay hindi pa nagagawa sa mundo ng automotive. Kailanman ay hindi pa nahaharap ang isang kumpanya ng kotse ng ganoong kalat na pagsalungat. Hindi lamang mula sa mga regulator o kakompetensya, ngunit mula sa pang-araw-araw na mga tao na minsan ay sumuporta dito. Ang Tesla ay hindi na isang kumpanya ng kotse. Ito ay isang larangan ng labanan para sa mas malalaking salungatan sa politika at panlipunan. At ang kinabukasan ng kumpanya ay maaaring depende sa kung gaano kahusay ito makakaligtas sa lumalagong bagyo. Ang organisadong pagsisikap na lunurin ang Tesla. Paano kung sabihin ko sa iyo na ang pinakamalaking problema ng Tesla ay hindi competition, ngunit isang buong sukat na kilusan na idinisenyo upang sirain ito? Sa buong mundo, hindi lang nakikibaka si Tesla laban sa pagbagsak ng mga benta at pagbaba ng presyo ng stock. Ang isang pinag-ugnay na pagsisikap ay isinasagawa upang pahinain ang kumpanya, na ginagawa ang dating simbolo ng pag-unlad ng teknolohiya sa isa sa mga pinaka-controversial na tatak sa merkado. Ang online na kampanya laban sa Tesla ay maingat na inayos na ang mga website tulad ng Tesla Takedown.com ay nangunguna sa paniningil. Ang website na ito ay hindi lamang isang collection ng mga hindi nasisiyahang mamimili, ngunit isang hub para sa isang lumalagong kilusan na naglalayong ibagsak ang reputation at katayuan sa pananalapi ng Tesla. Malinaw ang diskarte. Hikayatin ang mga kasalukuyang may-ari na ibenta ang kanilang mga sasakyan, bahayin ang merkado ng mga ginamit na Tesla, at pababain ang mga halaga ng muling pagbebenta. Ang layunin ay gawing pananagutan ang pagmamay-ari ng Tesla sa halip na isang asset. Ang epekto ng mga pagsisikap na ito ay makikita sa mga platform ng social media. Naging viral ang mga hashtag tulad ng Boycott Tesla at Dump Musk na nagpapahiwatig ng pagbabago sa pananaw ng publiko. Ang dating parang kulto na sumusunod sa mga mahilig sa Tesla ay nahati na ang mga dating taga-suporta ay lumalaban na ngayon sa tatak. Ang kapangyarihan ng social media sa paghubog ng gawi ng mga mamimili ay hindi kailanman naging mas malinaw. Sa bawat tweet,
post at video, nagkakaroon ng momentum ang campaign na nakakumbinsi sa mga potential na mamimili na umiwas sa Tesla. Ang kilusan ay hindi lamang tungkol sa masamang pamamahayag. Ito ay tungkol sa paglikha ng mga nasasalat na kahihinatnan sa pananalapi para sa kumpanya. Ang dating may-ari ng Tesla ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pagsisikap na ito. Marami ang nagpunta sa mga online na forum at muling pagbebenta ng mga platform upang ibahagi ang kanilang mga karanasan at bahain ang merkado ng mga ginamit na Teslas na higit pang pinababa ang kanilang halaga. Ang pinagsama-samang paglalaglag ng mga sasakyan na ito ay hindi lamang isang protesta, ngunit isang kalkuladong pagsisikap na sirain ang pinansyal na kalusugan ng Tesla. Kapag bumaba ang mga halaga ng muling pagbebenta, nag-aalangan ang mga potential na mamimili na humahantong sa isang cycle ng pagbaba ng demand at pagtaas ng supply na nagbabanta sa pangmatagalang kakayahang mabuhay ng Tesla. Ngunit ang krisis ni Tesla ay hindi lamang tungkol sa mga customer at aktivista. Ang tao sa itaas, si Elon Musk, ay naging pinakamalaking pananagutan ng kumpanya. Ang kontrobersya na nakapaligid sa kanya ay tumitindi at ang mga kahihinatnan ay kumakalat sa kabila ng online na mundo sa mga pangunahing operation ng negosyo ng Tesla. Paano sinasaktan ng politika ni Elon Musk ang Tesla Musk na binuo ng Tesla sa pagbabago? Sinisira ito ng kanyang mga hakbang sa politika. Sa sandaling nakita bilang isang ambisyosong negosyante na nagbabago sa industriya ng automotive, siya ay naging isa sa mga pinaka-polarizing figures sa negosyo. Ang kanyang bukas na suporta para kay Donald Trump ay naghiwalay sa isang malaking bahagi ng traditional na base ng customer ng Tesla na iniwan ang kumpanya na nahuli sa crossfire ng political division. Matagal nang naaakit ni Tesla ang mga consumer na may kamalayan sa kapaligiran na marami sa kanila ay liberal sa politika. Ang pampublikong pag-endorso ng Musk kay Trump ay lumikha ng isang lamat sa pagitan ng kumpanya at mga mamimiling ito. Sa loob ng maraming taon, ang Tesla ay ang ginustong tatak para sa mga progresibong mamimili na pinahahalagahan ang pagpapanatili. Marami sa mga taong iyon ang nakikita ang pagbili ng Tesla bilang isang pampulitikang pahayag na ayaw nilang gawin. Ang epekto ay hindi lamang anecdotal. Ang pananaliksik sa merkado ay nagpapahiwatig na ang mga rating ng pag-aproba ng Tesla sa mga makakaliwang demograpiko ay bumagsak. Ang backlash ay hindi limitado sa mga customer. Ang mga mamumuhunan ay lalong nagiging hindi mapalagay tungkol sa hindi mahuhulaan na pag-uugali at pampulitika ng Musk. Ang malalaking mamumuhunan na dating nakita ang Tesla bilang kinabukasan ng transportation ay lumalayo na ngayon sa kanilang sarili. Nag-aalala na ang mga personal na decision ni Musk ay nagtutulak sa kumpanya sa kaguluhan. Ang pangunawa ng publiko ay humuhubog sa halaga ng stock, at ang dating mataas na imahe ni Tesla ay mabilis na lumalala. Ang disconnect sa pagitan ng political branding ng Musk at ng tech-focused audience ng Tesla ay lalong lumilitaw. Ang Tesla ay itinayo sa pangako ng makabagong teknolohiya, ngunit ang kamakailang pag-uugali ni Musk ay lumiwanag sa salaysay na iyon. Ang kanyang paglahok sa kanang-wing politika, controversial na mga pahayag, at mali-mali na presensya sa social media ay itinutulak ang mismong mga customer na sinaligan ni Tesla para sa tagumpay nito. Kung naisip ni Musk na makakapaglaro siya sa magkabilang panig, malapit na niyang matutunan ang mahirap na paraan. Ang pampulitikang tanawin ay nagbago, at gayon din ang kapaligiran ng regulation. Sa ilalim ng bagong administration, hindi na si Tesla ang pinapaboran na kumpanya ng electric vehicle. Nilinaw ng federal na pamahalaan na ang kumpanya ay hindi na maaring umasa sa parehong mga pakinabang na meron ito dati Trump versus Tesla. Kung paano lamang dinurog ng pamahalaan ng US ang imperyo ng Musk sa pamumuno ni Joe Biden, si Tesla ay umunlad. Sa ilalim ni Donald Trump, ito ay nasa chopping block. Sa sandaling pinarangalan bilang pinuno ng rebolusyong dekuryenteng sasakyan, nahahanap na ngayon ni Tesla ang sarili nitong nakaharap sa isang administration na aktibong naglilipat ng suporta patungo sa iba pang mga automaker. Ang mga patakaran na minsan ay nakinabang sa Tesla ay muling isinusulat na iniiwan ng kumpanya na ipaglaban ang sarili nito sa isang lalong mapagkumpetensyang merkado. Matindi ang pagbabago sa patakaran ng gobyerno. Ang mga federal na insentibo para sa mga dekuryenteng sasakyan ay ini-redirect palayo sa Tesla at patungo sa mga kumpanyang mas malapit sa agenda ng administration. Bagamat dati nang pinamunuan ni Tesla ang landscape ng subsidy ng sasakyang dekuryente, ang mga patakaran ni Trump ay idinisenyo upang palakasin ang mga domestic na tagagawa na hindi nakatali sa Musk. Ang mga implications sa pananalapi ay napakalaking. Kung walang mga insentibo na suportado ng gobyerno, ang mga sasakyan ni Tesla ay nagiging hindi gaanong kaakit-akit sa mga mamimili na may kamalayan sa gastos, na lalong nagpapabilis sa pagbaba ng benta ng kumpanya. Ang pagsugpo ng gobyerno ay lumampas sa mga subsidyo. Ang mga regulations sa kaligtasan at pagsisiyasat sa teknolohiyang self-driving ng Tesla ay lumalakas.
Ang agresibong pagtulak ni Musk para sa buong self-driving na mga sasakyan ay nakakuha ng pagtaas ng pagsisiyasat na may mga regulator na nagtatanong sa kaligtasan ng mga autonomous system ng Tesla. Ang may ulat ng pag-crash at malfunction ay nag-trigger ng mga federal na pagsisiyasat na naglalagay ng karagdagang presyon sa kumpanya. Sa mas mataas na pangangasiwa sa regulation, nahaharap si Tesla sa mga pagkaantala sa paglulunsad ng teknolohiyang self-driving nito, isang mahalagang bahagi ng pangmatagalang pananaw ng Musk para sa kumpanya. Ang pagtulak para sa mga Made in America na di-kuryenteng sasakyan ay isa pang kadahilanan na gumagana laban sa Tesla. Habang gumagawa si Tesla ng mga sasakyan sa United States, aktibong nagpo-promote ang administration ni Trump ng mga legacy na automaker tulad ng General Motors at Ford na nagpo-position sa kanila bilang backbone ng production ng electric vehicle ng Amerika. Sa kabaligtaran, ang reputation ng Tesla bilang isang tech-driven, globally connected brand ay hindi umaayon sa kasalukuyang political messaging. Ang pagbabagong ito ay nagbibigay ng malaking tulong sa mga kakompetensya ng Tesla na ngayon ay tumatanggap ng federal na suporta na dating tinatamasa ni Tesla. At ang Estados Unidos ay hindi lamang ang lugar kung saan nawawalan ng pabor si Tesla. Ang pangalawang pinakamalaking merkado ng kumpanya, ang China, ay mabilis na lumalaban dito, na lumilikha ng isa pang krisis para sa nahihirapang imperyo ng Musk. Inalis lang ng China ang plug sa Tesla. Sa loob ng maraming taon, pinangungunahan ni Tesla ang merkado ng electric vehicle ng China. Tapos na ang panahong iyon. Sa sandaling isang mahalagang haligi ng tagumpay ng Tesla, aktibong sinusuportahan ng China ang mga kompanya ng sasakyang di-kuryenteng nasa bahay nito na itinutulak ang Tesla sa sideline. Ang dating pinakamalaking growth engine ng Tesla ay naging isa na sa pinakamalaking pananagutan nito at ang pagbabago ay nangyayari sa napakabilis na bilis. Nilinaw ng gobyerno ng China na hindi na priority ang Tesla. Ang mga domestic automaker tulad ng BYD, XPeng, at NIO ay tumatanggap ng mas mataas na suporta ng Estado habang ang Tesla ay nahaharap sa mas mahigpit na mga paghihigpit, pinataas na pagsusuri sa regulation, at isang lumalagong listahan ng mga hamon na halos imposible ang pagpapalawak. Ang mga araw ng Tesla na tinatangkilik ang isang nangingibabaw na posisyon sa mabilis na lumalagong sektor ng di-kuryenteng sasakyan ng China ay magtatapos na, at alam ito ni Musk. Ang mga numero ay nagpinta ng isang malungkot na larawan. Ang mga benta ng Tesla sa China ay bumagsak ng halos 50% na may magkakasunod na quarter ng pagbaba na naglalagay ng presyon sa pangkalahatang kalusugan ng pananalapi ng kumpanya. Ang dating umuusbong na merkado para sa kumpanya ay naging isang mahirap na labanan dahil ang mga insentibo ng gobyerno na dating pinapaboran sa Tesla ay iniredirect na ngayon sa mga domestic na kakompetensya. Ang kalamangan na ginawa ang Tesla bilang isang pambahay na pangalan sa China, ang makabagong teknolohiya at prestihiyo ng tatak ay hindi na sapat upang hawakan ang bahagi ng merkado. Ang mga mamimiling Tsino na naiimpluwensyahan ng magkahalong damdaming nasyonalistiko at mga patakaran ng gobyerno ay mabilis na tumalikod sa Tesla pabor sa mga domestic brand. Ang apela ng pagmamay-ari ng Tesla sa China ay lumipat mula sa isang simbolo ng katayuan tungo sa isang pananagutan dahil ang pananaw ng publiko ay mas malapit sa pagsuporta sa mga sasakyang gawa ng China. Malaki ang ginagampanan ng pambansang pagmamataas sa mga desisyon sa pagbili at sa hayagang pagbibigay prioridad ng gobyerno sa mga homegrown electric vehicle manufacturer, lumiliit ang dating tapat na customer base ng Tesla. Ang pagtaas ng nasyonalistikong pag-uugali ng mamimili sa China ay nagpapabilis sa pagbaba ng Tesla sa isang nakababahalang rate. Ang pagtulak ng gobyerno para sa pang-ekonomiyang self-sufficiency at technological na pagsasarili ay nagtutulak sa mga mamimili patungo sa mga tatak na tsino na ginagawang mas mahirap para sa Tesla na mapanatili ang panghahawakan nito. Ang paglilipat ay hindi lamang isang pansamantalang kalakaran, ito ay isang pagbabago sa istruktura sa industriya ng electric vehicle ng China. Mabilis na umuunlad ang mga domestic automaker, tumutugma o nahihigitan pa ang Tesla sa mga pangunahing lugar tulad ng teknolohiya ng baterya, pagiging abot-kaya, at pagsasama ng software. Sa buhat pagdaan ng quarter, humihina ang posisyon ni Tesla sa China na nagdaragdag ng isa pang layer ng kawalang tatag sa mga pandaigdigang pakikibaka nito. Ang higit na nakababahala ay ang pag-asa ni Tesla sa supply chain ng China para sa production ng baterya at mga kakayahan sa pagmamanupaktura nito. Habang patuloy na binibigyang prioridad ng gobyerno ang mga domestic brand, maaring makita ng Tesla ang sarili na nakalock sa labas ng mga mahahalagang pakikipagsosyo na nagbibigay daan dito upang makagawa ng mga sasakyan sa sukat. Ang mga paghihigpit sa mga dayuhang automaker, tumaas na mga taripa, at mas mahigpit na mga regulation ay maaring maging mas mahal para sa Tesla na gumana sa China na higit na pinutol ang mga pilit na margin ng kita ng kumpanya.
Ang mga pagtatangka ni Musk na mapanatili ang presensya ni Tesla sa China ay lalong naging desperado mula sa pagpuri sa mga patakaran ng gobyerno hanggang sa pag-aalok ng mga eksklusibong diskwento para sa mga mamimiling Chino. Ginagawa ni Tesla ang lahat upang mabawi ang pabor, ngunit ang pagsulat ay nasa dingding. Hindi na interesado ang China na hayaan ang Tesla na manguna sa revolution ng electric vehicle nito. Nalampasan ng bansa ang pag-asa nito sa innovation ng Tesla, at ang mga domestic automaker nito ay higit na may kakayahang isulong ang industriya ng walang dayuhang competition. At kung hindi na makakaasa si Tesla sa Estados Unidos o China, ang hinaharap nito ay mukhang hindi sigurado kung wala ang mga pangunahing merkado na ito. Ang kumpanya ay nauubusan ng mga pagpipilian at inilalagay ang huling pag-asa sa teknolohiyang self-driving. Ngunit sa pagtaas ng pagsusuri sa regulation, pag-init ng competition, at pagguho ng tiwala ng mga mamimili, ang kaligtasan ng Tesla ay anumang bagay ngunit garantisadong. Ang self-driving tech ni Tesla, isang pangarap na nawasak. Nangako si Musk sa mundo ng isang revolution. Sinabi niya na si Teslas ang magdadrive ng kanilang mga sarili, na maaring gawing mga self-driving na taxi ang mga may-ari ang kanilang mga sasakyan, na kumita ng pera habang sila ay natutulog. Sinabi niya na ang teknolohiyang ito ay magiging napakahusay, na ang mga tao ay magiging mga pasahero sa kanilang sariling mga sasakyan, mga manonood lamang ng artificial intelligence mastery. Ngunit narito ang brutal na katotohanan. Ang self-driving Teslas ay wala kahit saan malapit sa ipinangako ni Musk. Ang pangarap na sinadya upang muling tukuyin ang transportation ay sa halip ay nagiging pinakamalaking bangungot ng Tesla. At ang panibagong crash ng autopilot at mga demanda ay tumataas sa isang nakababahala na rate, habang ang Musk ay paulit-ulit na inaangkin na ang buong self-driving ay malapit nang maging mas ligtas kaysa sa mga driver ng tao. Ang ebidensya ay nagsasabi ng ibang kwento. Ang mga federal na regulator ay sumusubaybay sa isang nakakagambalang kalakaran. Ang mga sasakyang Tesla na nasa autopilot mode ay nasangkot sa dumaraming bilang ng mga nakamamatay na aksidente. Ang pamilya ay nagsampa ng mga kaso na sinasabing ang sistema ay may depekto, maling pagkatawan, at sa huli ay responsable para sa pagkamatay ng kanilang mga mahal sa buhay. Sa isang keso, ang isang Tesla na tumatakbo sa ilalim ng full self-driving mode ay nabigong makilala ang isang semi-truck na tumatawid sa highway na humahantong sa isang sakuna na banggaan. Ang footage mula sa mga pag-crash na ito ay nagpinta ng isang nakagigimbal na larawan. Ang isang teknolohiya na hindi pa handa para sa kalsada ay nai-market na parang ito. Habang nakikipagpunyagi si Tesla sa mga pagkabigo na ito, nauna ang mga kakompetensya. Ang mga kumpanyang tulad ng Waymo ay naglunsad na ng ganap na pagpapatakbo ng mga serbisyo ng taxi na walang driver sa mga pangunahing lungsod na nagbibigay ng mga aktwal na karanasan sa pagmamaneho sa sarili na hindi umaasa sa intervention ng tao. Hindi tulad ng Tesla na gumagamit ng discarding nakabatay sa camera, isinama ng Waymo ang mga high-definition na mapa, LiDAR, at isang advanced na artificial intelligence system na nagbibigay daan sa mga sasakyan nito na mag-navigate ng may katumpakan. Ang mga kotse na ito ay hindi nangangailangan ng mga driver na kontrolin. Hindi nila kailangan ng mga updates sa software na nangangako ng mga pagpapabuti sa hinaharap. Trabaho lang nila. Samantala, ang tinatawag na full self-driving mode ng Tesla ay nangangailangan pa rin ng mga driver na panatilihin ang kanilang mga kamay sa manibela na patuloy na namagitan upang maiwasan ang mga aksidente. Ang katotohanan ay ang Tesla ay hindi nangunguna sa self-driving revolution. Ito ay mas nahuhulog sa bawat araw. Mas tumitindi din ang pagsisiyasat ng gobyerno. Ang mga regulator mula sa National Highway Traffic Safety Administration at Department of Justice ay nag-iimbestiga sa Tesla para sa mapanlinlang na mga claims sa marketing. Ang Musk ay paulit-ulit na nagpahayag na ang Teslas ay malapit nang makapagmaneho ng kanilang sarili. Ngunit paulit-ulit, ang pangakong ito ay nabigo upang matupad. Tinitingnan na ngayon ng mga opisyal kung ang mga claim na ito ay bumubuo ng pandaraya sa consumer. Kung magpesya ang mga regulator na sadyang pinalaki ng Tesla ang mga kakayahan ng teknolohiyang self-driving nito, maaaring harapin ng kumpanya ang napakalaking multa at legal na kahihinatnan na lalong nagpapahina sa katatagan ng pananalapi nito. Sa bawat pag-crash, bawat demanda, at bawat pagtatanong sa regulation, ang mitolohiya ng sariling pagmamaneho sa hinaharap ng Tesla ay nahuhulog. Ang mga kahihinatnan ng pagkabigo na ito ay higit pa sa pinsala sa reputation. Ang Tesla ay umaasa sa pananalapi sa tagumpay ng teknolohiyang self-driving nito. Ang Musk ay paulit-ulit na nakatali sa hinaharap na halaga ng kumpanya sa paniniwala na ang buong self-driving ay malapit ng maging katotohanan. Ang mga mamumuhunan ay pinangakuan ng isang mundo kung saan ang bawat Tesla ay maaring maging isang self-driving na taxi na bumubuo ng kita para sa may-ari nito. Ngunit habang ang mga pangakong iyon ay bumagsak, gayon din ang kumpiyansa ng mamumuhunan. Kung hindi makapaghatid ang Tesla ng mga self-driving na kotse,
nasa panganib ang buong modelo ng negosyo nito. Dahil sa lahat ng mga problemang ito, ang mga tao ay nagtatanong ng isang nakakatakot na tanong. Maaari bang talagang mabangkarote si Tesla? Mabangkarote ba si Tesla sa ilalim ng Amerika ni Trump? Ang Tesla ay nakaligtas sa crisis pagkatapos ng crisis. Mula sa pagkaantala sa production hanggang sa mga legal na labanan. Mula sa pagbagsak ng stock hanggang sa mga iskandalo sa pagkontrol sa kalidad. Ang kumpanya ay palaging nakahanap ng isang paraan upang itulak. Ngunit sa pagkakataong ito, maaring masyadong malakas ang bagyong kinakaharap ni Tesla. Nagbago ang mundo, nabutan ang competition, at sa ilalim ng bagong administration, nahaharap si Tesla sa ilan sa mga pinakamahirap na hamon sa pananalapi sa kasaysayan nito. Ang mga reserbang pera ng kumpanya ay lumiliit sa isang rate. Sa paglipas ng mga tao, lubos na umasa si Tesla sa mga subsidyo ng gobyerno, mga insentibo sa buwis, at kumpiyansa ng mamumuhunan upang manatiling nakalutang. Ganit ngayon, nawawala na ang mga financial safety net na minsang nagpoprotekta sa kumpanya. Sa mga bagong patakaran sa kalakalan at mga taripa na nakakaapekto sa mga gastos sa pagmamanupaktura, ang Tesla ay nagdurugo ng pera ng mas mabilis kaysa dati. Napilitan ang kumpanya na magpakilala ng matinding pagbawas sa presyo para lang manatiling buhay ang demand. At ang mga diskwento na ito ay kumakain sa mga margin ng tubo na manipis na. Sa isang industriya kung saan ang cash flow ay hari, ang Tesla ay napakababa ng pondo. Samantala, lalong tumitindi ang competition. Sa sandaling ang hindi mapag-alinlanganan na pinuno sa mga dekuryenteng sasakyan, nagpupumilit na ngayon si Tesla na mapanatili ang posisyon nito laban sa mga automaker na nagsara ng puwang. Ang Ford, General Motors, at Hyundai ay naglalabas ng mga dekuryenteng modelo na tumutugma o higit pa sa pagganap ng Tesla sa mas mababang presyo. Sa China, ang mga kompanya tulad ng BYD ay nangingibabaw sa merkado na iniiwan ng Tesla sa isang desperadong pakikipaglaban para sa kaligtasan. Ang dating isang angkop na merkado na kontrolado ng Musk ay ngayon ay isang kilusan sa buong industriya na may mas mahusay na pinondohan at mas may karanasan na mga automaker na nangunguna sa singil. Hindi na si Tesla ang disruptor. Ito ang ginugulo. Ang ilang mga eksperto ngayon ay naniniwala na ang Tesla ay maaring bumagsak sa loob ng susunod na 5 taon. Ang mga palatandaan ng babala ay malinaw. Bumabagsak na benta, lumilit na kita, tumataas na pagsusuri sa regulation, at tumitinding competition. Ang hype na nakapaligid sa Tesla ay nawawala at ang mga numero ay hindi nagsisinungaling. Ang diskarte ng Musk sa agresibong pagpapalawak, ambisyosong mga pangako, at patuloy na muling pag-imbento ay hindi na sapat upang panatilihing nakalutang ang kumpanya. Ang mga mamumuhunan ay nawawalan ng pananampalataya. Ang customer ay nagsisiyasat ng mga alternatibo. Ang industriya ay sumusulong. Mayroon man o walang Tesla, ito ay nagtataas ng isang mahalagang tanong. Ito ba ang pangwakas na kabanata para sa Tesla? O maaari bang maglabas ng isa pang himala ang Musk? Nalampasan ni Tesla ang maraming hamon noon, ngunit hindi ito katulad ng anumang nakita ng kumpanya. Bumagsak ang mga presyo ng stock, bumaba ang mga benta, at patuloy na lumalaganap ang mga protesta. Ang pinansyal na kalusugan ng kumpanya ay pinag-uusapan, at maging ang ilan sa mga pinakamalaking taga-suporta ng Tesla ay nagsisimula ng magduda sa hinaharap nito. Sa mas mahigpit na paninindigan ng gobyerno sa mga subsidyo ng dekuryenteng sasakyan at mga regulasyong nagsasarili sa pagmamaneho, ang dating kanais-nais na kapaligiran ng negosyo ng Tesla ay nawawala. Sa ilalim ng bagong administration, ang pagpopondo para sa mga insentibo ng dekuryenteng sasakyan ay lumilipat patungo sa mga kumpanyang gumagawa ng mga sasakyan sa loob ng bansa, gamit ang mga materyales na galing sa loob ng bansa. Habang natutugunan pa rin ni Tesla ang marami sa mga kinakailangang ito, ang kumpanya ay hindi na nakikita bilang malinaw na pinuno sa espasyo. Ang mga pangunahing automaker na minsan ay nahihirapang makipagkumpetensya ay gumagamit na ngayon ng mga programang suportado ng gobyerno upang mapabilis ang kanilang sariling production ng sasakyang dekuryente na lalong pinipiga ang bahagi ng merkado ng Tesla. Matagumpay na naiposisyon ng mga kumpanyang ito ang kanilang sarili bilang kinabukasan ng electric mobility habang ang Tesla ay lalong nauugnay sa kontrobersya at pagbaba ng pagbabago. Kasabay nito, ang damdamin ng mga mamimili ay nagbabago sa mga paraan na hindi pa nahaharap ni Tesla. Ang marangyang apela ng Tesla ay kumukupas dahil mas maraming mga pagpipilian sa dekuryenteng sasakyan ang bumabaha sa merkado. Ang mga mamimili na dating nakita ang Tesla bilang ang pinakatuktok ng pagbabago ay meron na ngayong mga alternatibo na nag-aalok ng mas mahusay na teknolohiya, mahusay na kalidad, at mas kaunting mga kontrobersya sa politika. Ang ilang mga customer ay aktibong umiiwas sa Tesla dahil sa divisive public persona ni Musk na lalong nagpapahina sa demand. Ang gamagang nag-adopt ng Tesla ay hinimok ng mga alalahanin sa kapaligiran at pagkahumaling sa teknolohiya, ngunit marami sa parehong mga mamimili ay naghahanap na ngayon sa ibang lugar.
Ang diskarte ng Tesla ng madalas na pagbawas sa presyo, na minsan ay isang epektibong tool upang humimok ng demand, ay inilalantad na ngayon ang mga kahinaan ng kumpanya. Ang mga paulit-ulit na diskwento at zero-interest financing deal ay nagpahiwatig ng desperation sa halip na kumpiyansa. Bagamat ang mga agresibong diskarte sa pagpepresyo na ito ay maaring pansamantalang mapalakas ang mga numero ng mga benta, ito sa huli ay hindi na-sustain. Habang ang mga kakompetensya ay patuloy na nag-aalok ng higit na halaga sa mas mababang presyo, ang mga margin ng Tesla ay lumiliit. Nanganganib din ang pag-asa ng kumpanya sa pagbebenta ng mga carbon credits sa ibang mga automaker na minsang nagbigay ng tuloy-tuloy na daloy ng kita. Ang Carnival ay mabilis na nakakatugon sa mga pamantayan ng emissions sa kanilang sarili na binabawasan ang kanilang pangangailangan na bumili ng mga kredito mula sa Tesla. Kung wala ang dagdag na kita na ito, ang Tesla ay lalong umaasa sa pangunahing negosyo nito na nahaharap sa mas maraming presyon kaysa dati. Samantala, ang mas malawak na tanawin ng industriya ay nagbabago. Hinihigpitan ng mga pamahalaan sa buong mundo ang mga regulations sa teknolohiyang self-driving at mga pamantayan sa kaligtasan ng electric vehicle. Ang autonomous na mga-ambisyon sa pagmamaneho ng Tesla, na dating isang pangunahing punto ng pagbebenta, ay nasa ilalim na ngayon ng pagsisiyasat ng gobyerno. Habang pinipigilan ng mga regulator ang mga mapanlinlang na pag-aangkin at mga alalahanin sa kaligtasan, maaaring mapilitan si Tesla na ipagpaliban pa ang buong self-driving rollout nito na inilalagay sa panganib ang isa sa pinakahayad na revenue stream nito. Ang hinaharap ni Tesla ay hindi sigurado, ngunit ang mga palatandaan ng babala ay nasa lahat ng dako. Kung hindi mabawi ng kumpanya ang kumpiyansa ng mamumuhunan, patatagin ang diskarte sa pagpepresyo nito at makuha muli ang mga customer, maaring mahirapan itong mabuhay. Ang mga nakaraang tagumpay ni Tesla ay nagpapatunay na ito ay may kakayahang pagtagumpayan ang mga hamon, ngunit sa pagkakataong ito, ang mga hadlang ay maaring napakalaki. Ang tanong ay hindi na kung ang Tesla ay haharap sa mga paghihirap, ito ay kung ito ay makatiis sa kanila bago ito huli na. Ano sa tingin mo? Mag-usap tayo sa comments. Salamat sa panonood.